Konnichiwa! Welcome to my Jet TV. Ako po si Jet. At ang ating pong pag-uusapan ngayon ay alin ang pagkakaiba ng JLPT N5 at N4. Ready na ba kayo? Let's start! Ang ating pong topic for today ay request ng ating isa sa mga subscribers dito po sa YouTube. At thank you po sa inyong request. Dahil po sa kanyang request, gumawa po tayo ng bagong video. Tanong niya sa akin, Ma'am, ano po ba ang dapat kong i-test? Ang JLPT N5 po ba o ang JLPT N4? Kaya ito na ang para sa inyo at dun po sa mga lahat na gustong malaman kung ano ba ang pagkakaiba ng JLPT N5 at N4, ito po ay para sa inyo. So ang JLPT po may iba't iba po siyang klase ng level, N5, N4, N3, N2, and N1. Ang pinaka-difficult po ay N1, ang pinaka-easy ay N5. So sa JLPT N5 at N4, meron siya mga category. Ano ba ang mga test na lumalabas dito? Isa na dito ay ang vocabulary or tinatawag sa Japanese na GOE, vocabulary. Pangalawa is ang grammar or bunpo in Japanese. Pangatlo ay kanji or moji. Moji, mga characters po, kanji. Tapos, ang pang-apat is dokkai. Dokkai meaning reading. Tapos naman, ang panglima ay ang chokai, listening. So, isa-isahin po natin yan kung ano po ang pagkakaiba ng mga bawat isa na to sa JLPT N5 at N4. So, bago po tayo mag-test, kailangan malaman natin kung ano ba ang passing grade ng N5 at N4. Ngayon, ang passing grade po ng N5 is 80 points. Ang passing grade naman ng N4 ay 90 points. So, from 0 to 180, kasi hanggang 180 points ang lahat-lahat ng total na exam. Sa knowledge language ng knowledge skills, kailangan po makapassing score kayo doon ng 38 points. Ngayon sa listening naman, kailangan makapasa kayo at least 19 points. Kahit ang total score nyo po ay mataas, pero hindi po kayo nakapasa sa isa sa mga category noon, ay babagsak pa rin po tayo, hindi pa rin po tayo makakapasa. So, sa pangalawa naman po tayo. Sa vocabulary, sa N5, kailangan malaman natin ang daily life vocabulary. Okay. Sa N4 naman, expanded vocabulary. So, medyo mataas na. Ano-ano ba ang daily life vocabulary na nasa categorize ng N5? Example, family, weather, time, days of the week, common objects. Yung mga common objects like book, hong, yung mga ganyan. Yung N4 naman, JLPT N4, ano naman ang expanded vocabulary? So, bukod sa alam ninyo yung daily life vocabulary, dito naman sa N4, kailangan expanded naman ang vocabulary na alam nyo. Example, yung sa work, sa travel, abstract concepts. Ano ba itong mga abstract concepts na to? Nagde-describe siya ng emotions, ideas. Ano ba itong mga emotions? Halimbawa, samishi, yung mga ganyan na, yung nararamdaman ng sarili emotions, ideas, iba't ibang klase ng ideas. Itatakal po natin yan sa ating susunod na video. Okay, sunod naman po natin ay grammar. Ano naman po pagkakaiba ng grammar or bunpo? Ang N5 po ay basic sentences structures. Dapat alam na alam niyo po yung mga basic sentences na ginagamit like particles. Meron po tayong video sa particles, pagkakaiba ng particles na ni at de. So, tingnan nyo na lang po sa link, ilalagay ko po dyan or nasa sa ating pong playlist ng Nihongo lesson in Tagalog po natin. Okay, so ano po ba ang basic structures na ginagamit? Katulad ng verb conjugations, mas, nananani, marami-rami po yan. Verb, simple past, and future tenses, adjective conjugations. Itatakil po natin yan sa mga next na video natin kung ano-ano ba itong mga particles, verb conjugation, simple past and future tenses, adjective conjugations. Ngayon, kung may gusto po kayong pag-aralan kung alin-alin dito sa mga yan, sabihan nyo lamang po ako or ilagay nyo po sa comment. Ngayon naman, ang N4 naman po ay intermediate grammar na siya. Example niyan ay conditional forms, to, ba, tara, etc. Tapos, passive and causative forms, comparisons and superlatives, at saka expressing intentions. Ayan, marami po yan. So ngayon, isa-isahin natin yan
kung gusto niyo pong matuto talaga. Mag-comment po kayo sa ating video now. Halimbawa, ma'am, ano po ba nalilito kami sa passive and causative forms, comparisons, and superlatives? Ma'am, ano ba yung sinasabi niyong expressing intentions, mga ganyan? I-comment niyo po right now. Ayan. Mag-comment po kayo kasi willing po akong magturo para sa inyo kung ano-ano ba itong mga grammar na ito. Okay, next naman ay ang kanji or moji. Moji po yan nasa test. So, anong pagkakaiba ng kanji? Sa N5, around 100 kanji. Kailangan may alam po tayo na at least 100 kanji. At sa N4 naman po ay around 300 kanji. Ayan, ma'am, ang hirap na nito. Huwag po kayong matakot dahil matututo po kayo dito ha. Tuturuan ko kayo na hindi sasakit ang ulo ninyo. Yan po ang ating team dito sa ating Magic TV. Ano bang na dapat i-focus natin dito sa N5? Focusing on basic characters. Marami ang mga basic characters like, makikita nyo na dyan, like he or nichi, tsuki, mizu, sui, moku, ki, or hito, kuchi, yama, etc. So yan, iba't iba. So, iba kasi ang kunyomi sa onyomi, kaya kailangan din po natin, pag-aaralan din po natin yan dito sa Magic TV. Okay, sa N4 naman, around 300 characters. So, saan ba ako magpo-focus niyan, Ma'am Jet? Dito po kayo ha, expanding to slightly more complex characters and combinations. May mga kombinasyon na yan. So, example, yan, katulad niyan nakalagay dito ay ugoku, yung ugoku to or undo, michi, ryoko, yan, iba't iba yan. Kanji, medyo meron siyang unyomi or kunyomi. So, pag-aaralan din po natin yan. Kung gusto niyo pong pag-aaralan, mag-comment lang po kayo dito sa ating video. Ano pa ba ang kailangan pag-aralan dito sa JLPT? Alamin ang pagkakaiba ng JLPT N5 at N4 ay reading. Dokai, ano ba ang pagkakaiba ng reading ng N5 at N4? Sa N5, short lamang po, napaka-iksi, simple sentences about daily life. Ito lamang guys, kailangan po bago po tayo mag-exam ng JLPT N5 or N4, kailangan marunong na po tayong maghiragana, katakana, at daily life kanji. Bakit? Kasi lahat po ng test ay, lahat po siya ay Nihongo. In Japanese, wala po siyang translation ng any language, ha? Kaya kailangan po pag-aralan natin ng mga Japanese characters. Unang-una. Okay, so ano naman po ang N4? Ang N4 po sa reading, mas mahaba po siya, medyo mahaba, longer text with some abstract topics. So, ano yun yung mga abstract topics? Katulad ng sinabi ko kanina, abstract concept, ganun din po yun, mga ideas, mga emotions, kasama na yan dyan. At may additional siya na kultura ng mga Japanese, kultura dito sa Japan. So, Ma'am Jit, ano-ano ba itong mga cultural references? Nabubulol ako. Cultural references, katulad ng mga basic etiquette, customs ng mga Japanese. Ano-ano ba mga basic etiquette? Kailangan pag-aaralan din po natin yan. Ngayon, kung gusto niyo pag-aralan about that, comment now. Comment po dito sa video. Basic etiquette and customs. Ano-ano pa? Seasonal events and festivals. Ano-ano ba mga seasonal event dito sa Japan at mga festival katulad ng Tanabata, yung mga ganyan, mga matsuri nila. Kung gusto niyo pong pag-aralan natin ang mga seasonal events at festival dito sa Japan, comment lang ng comment. Okay. Ano pa ba? Food and traditional practices dito sa Japan. Ano-ano ba ang mga food? Ang pinakagusto ko ay sushi, sukiyaki, sa maraming mga food na Japanese food. So, kasama na yun po yan sa N4. Kaya kailangan medyo may alam-alam na tayo ng cultural references, mga about culture dito sa Japan. Okay. Next naman po tayo sa listening. Yan naman. Ang second part ng test ay ang listening or ang tinatawag yan ay chokai in Nihongo. So, ano ba ang pagkakaiba ng N5 at N4 listening? Sa N5 ay may simple conversation lamang siya in familiar settings. Very basic po yan. So, listening, pag may alam na po kayo ng basic Nihongo, madali na po para sa inyo yan. Ang N4 naman, habang dialogue, lalaki at babae, ganyan, with context clues. Ano ba to, Sensei, itong context clues na ito?
Nako, pag-aaralan po rin natin yan dito sa MyJet TV lang. At mag-comment po kayo right now, Ma'am Jet, ano tong context clues ha? Mukhang mahirap yan intindihin. Hindi po yan mahirap intindihin. Okay guys, alam niyo na ang pagkakaiba kung anong pagkakaiba ng N5 at ng N4 ngayon sa ating susunod na video. Yan, kasi may karugtong din po yan. Sa susunod na video po natin, itatakel po natin or i-explain ko po sa inyo kung alin ang para sa iyo. Okay, kung N5 ba o N4. Kasi malalaman niyo yan dahil may mga checklist po akong ibibigay at i-check nyo po sa inyo kung ano-ano ang mga kaya ninyong i-test. Yan. So, that's all for today. Thank you for watching MyJet TV. Sana po may natutunan kayo sa ating video ngayon. Ngayon, kung meron naman po kayong mga gustong i-request, i-comment lamang po ninyo sa ating video sa baba para po gagawan po natin yan ng video sa susunod na ating mga Japanese lesson in Tagalog. Ready ka na bang mag-aral ng Nihongo? Yay! Diba, tuturuan ko po kayo na hindi sasakit ang inyong uwa. Okay. Okay, bye!